pati tayong mga matatanda, sira na rin ba ang utak sa kaka-reels at online sugal? Magandang araw mga idol at mga ka-updates! Finale na po tayo! Part 6 na! At bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga kapatid at mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Andito na naman po ang inyong lingkod, Linda TV PH, ng ating channel na Philippine Updates. Recap po tayo sa ating Part 1 hanggang Part 5 mga idol, kung matatandaan natin ang mga pangyayari doon sa University sa Ateneo de Zamboanga, kung saan nangyayari ang krimen. At ito po ay di umano nag-uugat sa epekto sa social media. Kaya isinusulong ni Senator Robin Padilla ang patungkol sa pagban sa social media, lalong-lalo na sa mga kabataan. Tama naman siya, pero parang mayroon yatang kulang. Mamaya po ay tatalakayin natin. Mag-share po tayo ng kanya-kanyang opinion patungkol sa mga pangyayari dito sa social media. Lalong-lalo na involved na po ang ating kabataan. Kaya talakayin natin mamaya. Magbigay po tayo ng ating mga reaksyon at mga opinion. Pero bago yan, ay panoorin muna natin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Video, pasok! Mga mahal kong kasama, ito pong sa social media ban sa mga kabataan, sana po ay harapin natin kagyat. Dahil ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay clear and present danger. Kita-kita na po natin na ginawang game. Yan, sapagkat ginawang Pangulo, ako po mismo ay galing sa Zamboanga. Nung nangyari po ito, ako po ay nagtungo kaagad doon. Sapagkat napakadami pong lumabas. Tama naman po. Dahil noong araw na nangyari po ang sinasabing pamamaril, ay marami pong lumalabas na fake news sa social media. Paaralan at sa pulisya para po kaagad na maresolba kung ano yung mga fake news na lumalabas. Kasi marami po yan. May sinasabing apat ang mayroong napatay, apat, mayroong siyam. Pero kinggan natin kung ano ba talaga ang tunay. Dalawa po ang namatay na atin pong mga kabataan. At isa pong babae nasugatan. Ang malungkot po dyan, Ginoong Pangulo, at nais ko pong iparating sa ating mga kasama, na tunay po yung sinabi ng ating Ginoong Pangulo na may problema yan po tayo ang sa dapat social tutukan. Media. Sapagkat yung pagkakagawa po nung bata ng kanyang video, naka-live po siya, Ginoong Pangulo. Ito po'y parang ginawa niyang game. Dahil epekto po yan sa wala pong kontrol na paggamit ng social media ng mga bata. Sa ating mga kasama na kaagyat po nating maresolba kung ano, lidak po ito at patungkol po ito doon sa edad ng mga bata na magagamit po ng social media. Yan! Tama po si Senator Robin Padilla. Pero ito ang opinion ko mga idol at mga kababayan ko. 57 years old na ako. Makikita ko araw-araw, hindi lang bata ang na-impluwensyahan, kundi pati tayong matatanda. Una, online sugal. Yung dating naglalaro lang ng ML, ngayon nasa scatter na, nasa online casino pa. At may sinasabi pa nga noon yung online sabong. Nakikita ko sa kanto, tatay nagsusugal sa cellphone habang yung anak nagugutom na. Sira na rin ang utak ng mga matatanda sa kakasugal sa phone. At hindi lang tatay. Alam natin na mayroon ding mga nanay na lulong din sa online sugal. Pangalawa, Reels. Tayong matatanda, 5 oras nakaka-scroll ng Reels, sayaw, bodots, chismis. Tapos, pag umiyak ang anak, hindi na pinapansin.
Kasi busy na sa reels, nakakalimutan na ang mag-alaga ng bata. At ito pa, pangatlo, pinakamasakit, bata ginagawang content. Napapansin nyo ba? Yung bata umiiyak, pinipilit sumasayaw para sa views. Yung bata nahuhulog, tinatawanan pa para mag-viral. Ginagawang content ni nanay, ni tatay, yung sariling anak para sa pira sa Facebook. Kaya hindi lang games ang problema, mga idol at mga kababayan ko. Kulang na sa gabay ang ating mga anak. Kulang sa disiplina. Kulang sa oras ng mga magulang. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na aksyonan na ang batas. Pero dapat kasama dyan, higpitan ang online sugal. Higpitan ang paggamit ng bata sa content at turuan ang magulang, hindi lang po ang bata. At ito, basahin po natin ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Aksyonan ang mga batas tungkol sa epekto ng social media sa kabataan. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako'y nagkakaroon ng maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan, kinukutya ko kayo. Yan po ay pang-iinsulto upang manamnamin niyo po ang katotohanan. Ito po ang nakikita niyo na ito, nakita ko na po ito sa Bilibid. Panahon na para aksyonan na natin ang mga batas na may kinalaman sa kabataan at sa social media. Kaya tanong ko po sa inyo mga ka-updates, payag ba kayo na pati si Meta, si Facebook ipatawag sa Senado para managot o dapat tayong mga magulang muna ang magbago? Comment kayo sa baba mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko. Babasahin ko po lahat ng mga comment ninyo. Maraming salamat sa sumama sa part 1 hanggang part 6 natin. 11,336 na po tayo. Road to 12K. Bukas ulit, bagong topic na naman. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pakipindot na lang po ang subscribe button at isama niyo na din ang notification bell para updated po kayong lahat sa ating balita, talakayan, reaksyon at syempre opinion. Dahil dito lang masasabi po natin ang anuman ang ating mga hinanaing opinion at mga reaksyon. Huwag pong kalimutan, mag-ingat po tayong lahat.